kailangan meron siyang magandang testimony. Whether inside of his or her home, no? Kung sino man yung kasama niya sa loob ng bahay, ng tahanan, dapat is of good reputation siya. Kapag sinabi yung pangalan niya, naku, wala akong nasabi dyan. Napakabait, napakabuti, napaka-spiritual, talagang naalagaan niya yung family niya, hindi napapabayaan, and so on and so forth. Good reputation with good testimony. Pangalawa, with full of Holy Ghost. Medyo critical moment. Paano natin malalaman na puspos ng banal na Espiritu ang isang naglilingkod? Particularly, ang deacon or ang local council. Well, sabi nga po ng banal na kasalatan, you will determine that person by his fruit. Kumbaga yung kanyang bunga, yung kanyang ginagawa, yung kanyang pakikisalamuha. Although, hindi natin may tatago yung mga pagkukunwari dahil minsan may harap tayong merong discernment. Tama po? Na alam niya at alam ng iba whether ikaw ay nagsisinungaling, whether ikaw ay nag-hide lang o nag-hid ng tinatawag na pagkukunwari. Pag binasa po natin 1 Corinthians chapter 12, that is the 9 gifts of the Holy Spirit, dapat nagmamanifest po yun sa deacon and sa local council. At the same time, Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Holy Spirit should be and must be manifested sa lahat po ng naglilingkod. May joy, may peace, merong pagtitingin sa sarili. Kinakailangan makita po yun sa mga naglilingkod. Especially sa ating po mga deacon and local council. And kinakailangan din pong yung full of wisdom. Dapat may wisdom ang part ng local council or deacon. Ano po ba pag sinabing wisdom? Kasi tayo po nakapasok po sa tinatawag na intellectual capacity ng isang tao. Galing ng pananalita. Minsan na ang sabi ko, yung galing ng pananalita, galing ng pambubuhod. Pero pag sinabi po natin wisdom, malalim po ibig sabihin po nun. At ito po ibig sabihin ng wisdom. Ang wisdom po is making, doing, and giving your right and sound decision-making in an awful situation. Kapag magulo na po yung nangyayari sa loob ng iglesia, nakakapag-decide ka pa rin ng maayos, sound decision-making, approved sa lahat po ng body, at sa punong dulo po nun, nagiging maayos ang resulta. Pag ganun po naging decision po ng isang part ng deacon, ng council, ibig sabihin po nun, meron po siyang wisdom na nagagaling sa ito. At yun po ang napakahirap. At sabi nga po, unless nahiling mo yung wisdom kay Lord, hindi niya bibigay sa iyo. Sapagkat, kinakailangan i-desire mo wisdom, kinakailangan nasain mo, para kang isang batang humihingi ng lollipop. Na kapag hindi binigay sa'yo ng gagawin mo, umiiyak ka, maglulupasay ka, unless naibigay yung lollipop, kakanan ka at katawa. And that is wisdom. Yun ang pinakailangan natin sa panahon ngayon. Ang daming gifts na binigay ng Holy Spirit na pwede natin naisin. Nandiyan yung speak in tongues, nandiyan yung interpretation, nandiyan yung miracles, nandiyan yung faith. Pero sa kasalukuyan, ang kailangan po natin ay yung wisdom na nagagaling sa inyo. Meron pong tatlong bagay na gusto kong ipaiwas sa atin ng Lord. This time, meron pa tayong at least 1 month to pray earnestly na, Lord, pwede bang bigyan mo kami ng mga deacons na maglilingkod sa iyo at paglilingkuran kami ng walang halong agang-agang, ibibigay nila ang kanilang buhay, ibibigay nila ang kanilang time
attention, resources, and everything. Sa form of management, ang pinakamahirap daw po is the staffing. Planning is napakadali. Organizing is napakadali. Controlling, directing, napakadali. But staffing is the most difficult part when it comes to management aspect. Yung ilagay mo yung tao, yung tamang tao, sa tamang posisyon. Kaya pansinin po ninyo yung mga multinational company. Pag sila yung nangailangan ng mga managers or supervisors, hindi lamang low quality, above quality dapat. Superb. Kaya hindi lamang resume yung kanilang hinahanap, including yung kanilang work experience before, yung kanilang character, intellect, pakikisama, and so on and so forth. How much more kapag dating sa paglilingkod sa Iglesia ng Diyos? Hindi lamang po tayo nangangailangan ng mga tao magagaling, hindi lamang po tayo nangangailangan ng taong madudunong, kung hindi kinakailangan natin is ang mga taong merong takot sa Diyos. Number 1 po yun. Proverbs chapter 9 verse 10. Ang pinagmumulan ng karunungan ay ang banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi mo tayo magkakaroon ng wisdom unless magkaroon po tayo ng, sabi nga doon sa NIV, reverent fear. No, pag sinabing reverent, yung pinakamataas na pagkatakot mo sa Diyos na meron kasamang pagmamahal. At yun po ang hinahanap ng Diyos sa ating po. Muli, repeat ko po, 3 bagay pong pinapaiwan sa akin ng Lord. First, receiving crown without price. Mananalangin tayo kay Lord sa loob ng isang buwan na ilagay niyang mga board of deacons, local council is running not after for the crown, but running after for the cross. Nang ibig kong sabihin po nyo, hindi yung palakpak, papuri ng tao, yung kanyang pupunin, kung hindi yung part ng council na yun or deacon, ang kanyang ihahayag ay krus, si Kristo. Another one, receiving power and authority without the Holy Spirit. Napakahirap po na maglingkod sa Panginoon na meron kang power and authority, pero wala kang banal na Espiritu. Darating ang time mapapagod ka, darating ang time kapag mayroong problema, maglalaylo ka, you will ask for a leave, you will ask for a vacation, you will ask na magkaroon ka ng space and time to think kung dapat ka bang maglingkod pa. Parang hindi ganun ata ang design ng Lord. Then, pag si Lord naglagay, pag si Lord ang nagtalaga, perfecto yon at absolute po yun. And lastly, receiving approval of men without the approval of God. Nauna yung exhortation before the main point. Madalas po, ang hirap ma-identify ng mga taong genuine and talaga nag-serve kay Lord full-heartedly. Sa mga unang buwan ng pagkatalaga, ikalawang buwan, ikatlong buwan, it's energetic, enthusiastic pa. Talaga makikil mo, hands-on in every detail. But pag meron ng problems, doon natitest, doon talaga natitest yung iyong validity ng pagkatawag sa'yo bilang deacon or diakono, a helping hand sa pastor. That's why, ang ipag-pray natin kay Lord will not be based on the approval of men, but the approval of God.
Hindi po natin magagawa po yun sa pamamagitan ng, sige, doon sa mga gustong maging deacon, magpasa kayo ng resume. Kinakailangan meron kayo 5 Bible study, 3 prayer meeting, 2 novena na soul, and then after po nun, ay i-interviewin kita. At pag nakapasa ka sa interview, sige na, deacon ka. Hindi po yun ang ways and means ng Lord to approve a single person na maging deacon. Kaya kapag binasa yung verse 5 and 6, naganap sila sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno na 7 magigising na tao na magiging katulong ng mga apostol. Para itong 7 ito, sila yung bahala sa church management. At yung pastor naman, siya naman yung bahala mag-solving. Para nababaliktad. Yung pastor yung nag-cater sa church, yung mga deacons ang pinag-ahayos. Which is, ang sabi ng Acts chapter 6, gawain ng pastor, ang mga naga, gawain ng pastor at ng apostol, ang magpalagay sa salita. That's why itong 7 deacon na ito, sila ngayon nananaga. And take note, yung 7 deacon na ito, nagawa po nila ng maayos, maganda, kahali-halina sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Ang iniwang tungkulin ng Diyos. That's why, ang aming appeal po sa inyong lahat is join me in prayer and fasting. For 1 month, every Tuesday, pray. Devote po natin yung araw ng Martes sa pananalangin at pag-aayuno na magtalaga ang Diyos gaano man karami mga deacons yan na itong mga deacons na ito ay magiging distinct. You know, magiging history maker ka lamang unless you make history. Hindi mo masasabi na part ka ng history unless na nakatulad ng pangalan sa history. Kinakailangan meron po tayong gawin sa ubatan ng Panginoon. At kinakailangan merong mabago sa sistema ng ating pong paglilingkod. At sa pagkakataon po ito, ang bangkang nakataob at pilit na tinatayo na nagtitinod. Ilang kamay ang hahawak. Ilang kamay ang tutulong. Ilang tao ang nasa pangpang ang babalik upang makita at maramdaman ang bigat ng isang bangkang palubog, lumulubog at patuloy na lulubog. At yan po ang mensahe ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming pong itinatalaga ang aming mga buhay sa inyo. Ano man ang pagkatawag po ninyo sa amin, Lord, mangyari nawa. Hayaan po ninyo, ihanda po ninyo ang aming buhay, ihanda po ninyo ang aming puso, ihanda po ninyo ang aming pagkatao. Na 3 bagay na ito ay dapat po namin iwasan.